92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Heart to heart na, kapatid! Halika na. Samahan nyo na nga po. Pag-utusan nyo na. Alipinin nyo ako. Sa ganang gusto ninyo, ganyan naman kayo. Gusto ko naman yan Gusto ko naman yan na pinag-uutusan po ninyo ako. Ganyan ang pagsisilbi ng inyong kapatid na si Kuya Poy. Regardless of age din. Kahit mas bata ka sa akin, kahit na kasing edad kita, pag-utusan nyo na nga po ko ano ba ang gusto nyo mangyari. Ano ba ang gusto nyong ikwento? Ano ba ang pag-uusapan natin? Kaya naman maraming salamat once again sa lahat ng mga nagtitiwala na magpadala ng inyong mga kwento sa ating H2H Confession, sa ating Dear Kuya Poy na stories. At ganun din sa mga sumasagot dito naman sa Love Question of the Day natin. Para nare-realize nung iba, ay akala ko ako lang tsaka yung kumari ko ang nag-iisip ng gano'n. Ang dami pala namin. Na mga ganyan. Ang mga pananaw sa buhay. Pare-parehas pala kaming pare-parehas pala kami malalabo kausap. Yan. Pare-parehas pala kaming nangangailangan din ng tulong, ng payo ng ibang tao. Ganoon. Kaya naman kung nakapwesto na, nakapag-share na ang lahat. Uy, mag-share kayo na mag-share ha. Dahil eto, paulitin ko lang. Pampagana, mamimigay po kami ngayon ng 250 cash na papremyo at isang sulit TV box for today. 4 para ho sa 4 na mga maswerteng mapipili. Dami naman. Ay, kaya galingan po ninyo ang inyong pagpapayo, ang inyong pagkokomento, ayan, sipagan din ang inyong pag-contact sa amin ha, online and of course on air. Papaano nga ba yung on air? Eto nga po ang aming mga hotlines naman. Ang 8631-5788 o kaya naman yung 8631-6674. Yun, di ba? Pwede kayong magbigay payo doon sa mga kausap natin sa H2H Confessions. Pwede rin naman kayong magbigay ng payo doon naman sa kwentong babasahin natin sa Dear Kuya Poy. Ang inyong kasagutan para sa Love Question of the Day, pwede ring padaanin dyan. Marami hong paraan ha. At sana nga, isa ka na kapatid sa mga mananalo ng 250 pesos na pamimigay natin at isang sulit TV box. Standby na nga po kayo dahil ito naman ang ating mga kausap na ngayon mga kapatid, ang ating H2H Confessions. Yan na nga po ang susunod. H2H Confessions. Hindi raw boto ang pamilya ni Karina sa isang buwan niya ng boyfriend na si Ramil. Kaya para maka-good shot, nang nangailangan ng on-call na driver ay agad na kinagat nitong si Ramil ang racket na yan dahil wala pa naman siyang regular na trabaho noon. Ang kaso mga kapatid, na makakuha na nga ng regular na trabaho naman itong si Ramil, si tita raw nitong si Karina, galit na galit kesyo mas matimbang na raw ang regular na trabaho ni Ramil kesa sa pagmamahal niya sa kanyang pamangkin na si Karina. Ba't naman kaya nagkaganon? Kaya kakausapin na natin si Ramil ng Manila. Hello Ramil, magandang tanghali sa'yo pare. Magandang tanghali po. Ikaw ba nasa likod ng manibela habang kausap kita? Baka delikado ha, hindi naman? Hindi naman po. Nanananghalian lang po ako. Ayun, okay. Ano ba ulam? Menudo tapos sisig. Menudo tsaka sisig, vegetarian ka, no? Vegan. Kay vegan kita. Okay. Sige, Ramil, gano'n na kayo katagal ni Karina? Tama ba? 1 buwan pa lang ngayon as we speak? As far as I know. O 1 buwan nung nangyari ito na galit si tita. Ramil? Opo. Oo. 1 buwan nung magalit si tita o 1 buwan pa lang talaga kayo as in ngayon? 1 buwan ng kami ni Karina.
Mhm. Pero nung recent lang, Nagalit. nagsusumpong si tita. Naku po. Ayan. Si tita ba na tinatawag niya ay tiyahin talaga, nakadugo o papaano? Doon ba siya naninirahan sa kamag-anak? As far as I know, hindi ko masyado alam basta yun yung Oh. Hindi mo masyado parang alam kung yun bakit. na lang, tita tawag niya, tita rin tawag ko sa kanya, parang Oo. ganun. Doon siya nakatira sa bahay na yun. Doon siya nanunuluyan. Paaral, ganyan. Hindi mo pa alam. So, bagong-bago lang talaga kayo. Hindi mo alam kung talaga magkadugo sila no? Okay. And lang naman, nagiging mabuting tao lang tayo sa lahat. Oo. Ikaw ba, ano na ba ang regular na trabaho mo ngayon, Ramil? Ano po ako ngayon software engineer. Ayan. At yung Yun, kaya hindi ko na rin maharap yung yung pagmamaneho na on-call. Oo. So, nagkakataon na conflict yung schedule sa mga meeting. Okay. Sige, bakit ba kailangan naman ng driver nitong tiyahin ni Karina? Ganun ba siya ka-busy? Mayat maya ba ang punta kung saang mga lugar? Minsan para akong nagiging boy Ay hindi, ganun talaga. Ganito sa palengke. Oo. Minsan trip nila maglagaw-lagaw. Ano yung lagaw-lagaw? Yun. Maggala-gala. Okay. Yun. Ako mag-drive. Gaano kadalas gaano mo katagal ginawa yan na on-call ka na driver? Around 3 weeks. Natuloy-tuloy yan. In a week's time, halos araw-araw, meron kayong gawa. Okay? Merong biyahe. Inom ka nga muna ng tubig pa. Parang ayan, hindi gumunguya. Talaga oras ng pagkain ngayon. Gutom na rin itong si Ramil, Ayan, pero ito, Ramil, tumatanggap ka, natural, doon sa pagda-drive mo yan. Hindi naman nagpapag-good shot ka lang. Honestly, wala akong natanggap. Lang, honestly, napormahan ko lang siya, kaya... wala man lang walang konsuelo de bobo na ito mo 500 para may maiuwi ka naman para sa abala sa maghapon. Minsan na lang dinadaan na lang sa kung may pagkain sila kain din ako. Kainin nila. Parang ganun na lang yung parang nagiging konsuelo ko. Yun na lang ang pakonsuelo. Parang pero nandun na tayo. So, hindi ka naman pala nagpabayad doon sa pagseserbisyo mo sa kanila. Tama? Okay. Sige. Isa yan Di ba? Kasi kung nagpabayad ka, racket yun. Trabaho yun. Pero kung ganyan pala, pinakiusapan ka lang na ikaw ay magmane-maneho. So, itong si Karina ba ay girlfriend mo na talaga o nililigawan pa lang? Sabi mo kasi kanina, pinopormahan mo lang parang dito? Yeah, I think girlfriend. Although, nililigawan ko pa siya ng past 2 months dito bago mag-design sa dati kong Hindi, ganito lang yan, Ramil. Sinagot ka na ba niya bilang boyfriend o hindi pa? Nasagot niya na. Nasagot na. Di girlfriend mo na nga, itong si Karina. Okay, sige. Ito ba si Karina kapag umaalis kayo, kasama rin siya? Madalas? O hindi? May times na oo, may times na hindi. Usually, pagka-gala. Pagkapagala-gala yan, nakakasama naman itong si Karina. Okay, sige. Punta na tayo nga dito kay tita. Bakit? Paano ba yung galit niya? Baka naman nagtatampo lang, baka nangangantsaw lang. Ikaw naman, Ramil, katrabaho ka na, hindi mo na kami maipagmaneho. Baka yung mga kantsaw lang, hindi naman yung galit na galit. Nagsimula sa pakantsaw-kantsaw. Nataon din kasi na may bigat din yung gawain ko sa pinakatrabaho ko.
yun, medyo nanunumbat na. Naku. Hindi ko naman ano. Kasi, natural, matatanggap. Kailangan ng ano. Oo. Matatanggap. Correct. Hindi. Natural, kapag ganyan na may trabaho ka na, ilang oras yung trabaho mo sa isang araw, 8 oras din yan. No, 8 oras. Siyempre, pagod ka na rin at yung pagmamaneho sa kanila ay hindi naman ganun. Pero yung pagkantsaw-kantsaw kasi, okay lang yan. From time to time, kantsaw, parang biro lang yan. Huwag seryosohin. Alam mo naman yun, Ramil, hindi naman ikaw yung pikunin. Hindi naman. Oo. So, alam mo yung difference nung kantsaw doon sa seryoso na naku, nanunumbat na. Ano na yung sinusumbat sa'yo? Tipong hindi na daw ako mautos. Tumataon kasi na tag dito. Napaparami miss call niya. Nataon na may scheduled meeting din ako yung time na yun. Kaya, ikaw, hindi ko naman kliyente yun Ramil, di ko malaman kung iiyak ka o tumatawa. Laugh trip, ha? Iba tinatawanan ko na lang yung problema. Sige, tawa. Pangit naman kung magsumbatan. Oo naman. Pating ko yung kliyente ko sa tita. Pero ano nga yung, parang wala bang kumikiliti sa'yo? Sigurado ka? Parang may kumikiliti sa, wala naman. Wala naman. Walang gamo-gamo na pumasok sa underwear. Natatawa lang ako sa mga pangyayari kasi napaka-coincidence lang talaga na kung kailan nautusan, or minsan nautusan sobrang pagod na ako, nakatulog na ako after shift. So hindi ka na nila ma-contact. Okay? Natataon lang na ganun yung circumstance. Pero ayun nga, ano nga yung mga sinasabi? Nagte-text ba sa'yo si tita ng kung ano-ano? Hindi naman. Madalas ginagambala yung Viber ko Yung? Viber. Viber. Kala ko Vibast. Ginagambala. Ano nga yung mga sinasabi niya sa'yo? Baka naman iniimbita ka lang, pwede ka ba magmaneho ulit, Ramil, na ganito, ganyan, may pupuntahan lang kami. Nagsimula nga sa ganun, tapos may galat. Pero nung recently, dito, kailangan ng, pagbilan ng isda Pagbili ng isda? Ikaw ang bibili? Mamamalengke. Yun. Mamamalengke? Pinamamalengke ka? Anong sabi mo? Hindi ka pwede. May trabaho ka Sinasagot mo naman na maayos. May mga times na nasasagot ko, may upcoming meeting ako. Parang mga 5 minutes before na wait lang, naganda ako ng report. Oo. Masaya talaga mabuhay no? Masaya. Parang tawan-tawa ka rin sa nangyari pero hindi. Seriously, Ramil, nasasagot mo naman na maayos si tita. May mga times na hindi talaga kasi kaharap ko yung meeting. Pero kumusta na kayo ni Karina ngayon? Medyo cold siya lately. Dahil? Dahil ba doon? Dahil di ka na nakapag-drive para sa kanila? Siguro hindi lang sa doon. Less ko na, minsanan ko na rin siya makita recently due to, napabusy sa work. Okay. Ayan, pero ikaw, hindi naman pwedeng sabi mo nga kanina gusto ko lang tawanan yung problema, di problema rin yan sa inyo ni Karina. And hopefully, hindi mo naman tinatawanan yung ganyang mga issues din naman nitong yan, hindi girlfriend mo. Kasi dito. Yun, pinaghirapan ko Ligawan yun Oo, hindi pwedeng basta tawa-tawa lang ang sasagot mo ron kapag nagre-reklamo na siya. Ayan, pero basahin muna natin ang ilan sa mga komento ng ating mga kapatid. Sabi ni Klang Klang, siguro feeling ng tita niya is parang naagawan sila ng oras kasi alam nila na medyo kailangan o natutulungan sila ni Ramil. Then sa time na kailangan si Ramil, wala, hindi na siya mahagilap. Kaya yun, pagbubunto ng tuloy naman si Karina. Hindi naman napapagalitan si Karina kapag hindi ka pumapayag. Hindi naman. Di naman as far as I know. Or baka dahil recently hindi ko na rin siya makausap. Gawa ng pagiging busy sa trabaho. Okay.
Sige, o yan. O, maganda siguro sabihin mo na lang kung driver ang kailangan. Driver talaga na on call. O, at ikaw naman nagbagandang loob lang pala nun. O, hindi naman sa, sigurado naman Ramil, hindi naman sa, nagpapa-impress ka lang rin sa kanila, pero hindi naman dahil sa hindi ka naaabutan kahit papaano, for the trouble, para sa abala, hindi naman sa ganun, di ba? Talagang bukal naman sa loob mo yung pagtulong sa kanila noong wala ka pang regular na trabaho. Tama? Yun. Sige. Meron ka bang gustong sabihin ngayon para kay tita naman na kinukulit at nagtatampo-tampo sa'yo? Tita, sorry na. Yun lang. Ayoko. Sumagot si tita. Ayoko. Pag-drive mo ko. Ramil, pag-drive mo ko. Ayoko. Sige na. Sige na. Grabe. Mas malala pa magsumpong kaysa kay Karina. Oo, para kayo. Yun nga eh. Basta yan. Maraming salamat sa iyo Ramil. Pero ang ayusin mo yung kay Karina. Ayusin mo yung relasyon nyo. Yung kinatita siguro naman nagawa mo na yung parte mo. At hanggang doon na muna yun. Basta you make yourself present naman. Make them feel your presence. Kapag may oras ka, may panahon ka, kahit pa may trabaho ka, ganun yun eh. Kailangan din na build natin yung foundation, yung relationship natin doon sa mga taong nakapaligid sa mahal natin. Huwag mo namang kalilimutan yan, okay? Alright. Yes! What's up? Ang sweet mo, dude. Alright. Thank you, Ramil. Pero eto, i-announce na nga po natin ang first winner natin ng 250 pesos. Grabe. Ayan, isang advice nga. Ang advice na binasa natin mula sa H2H Confessions. Ayan, si Klang Klang. Congratulations sa'yo, Klang Klang. Ikaw nga ang winner natin ng 250 pesos. At syempre, meron pa mamaya. Meron pa mamaya. Sagutin mo na yung message namin sa'yo now na Klang Klang. Salamat sa iyong mensahe. Meron pa mamayang dalawa pang 250 pesos tsaka isang sulit TV box na pamimigay kami. Love Question of the Day. Hadlang nga ba talaga ang age gap sa relasyon? Yan ang ating love question of the day, mga kapatid. At ito naman po ang inyong mga mabibilis na mga kasagutan. Sabi ni Maria Nercua, Kuya Poy, matanda ng 10 years ang nanay ko sa tatay ko. Kaya madalas na nambababae ang tatay ko. Naghahanap siya ng mas bata. Nakakalungkot lang talaga. Ay, nako. Ayan, sabi naman ni Alma Aranilio, para maiba, in a way, ang age gap ay hadlang sa relasyon, sa paraan ng pag-iisip, sa decisions, sa interests, at sa ambition. Maraming i-consider at challenges na harapin at dapat matatag ang papasok sa ganyang klase ng relasyon. Yung malayo-layo ang kanilang edad. Yan, yung mga May, December love affair. Hindi po hadlang ang age gap sa relasyon. Sabi naman ni Rodney Ababaw, as long as matured na kayo mag-isip, may ilang magkaiba man ang age gap pero bumabalik sa buhay binata o dalaga, kaya walang maayos na relasyon. Ayun lang. Si Neftali Dupalco, hindi po hadlang ang age gap kasi po mismo ako ang layo rin ang age gap namin ng asawa ko. Basta ang importante, nagkakasundo kayo at hindi kayo nag-aaway at nagmamahalan, meron pa rin kayong respeto para sa isa't isa. Hindi kayo nag-aaway, patuloy na nagmamahalan, puro may at kasi. Basta hindi kayo hindi na nga nag-aaway, di pa nagmamahalan, so ano kayo? Si Arlene Obien, sabi niya, nope, sabi nga, age doesn't matter. Para sa akin, mas gusto ko nga na much older yung guy kasi mas may patience na at pangunawa just like me. And my husband, 10 years ang age gap namin. Matured na, hindi na mapagpatrol sa katuyuan ko. Hindi na pinapansin yung mga toyo-toyo mong ganoon. Ito, sabi naman ni John Patrick Tumimbang, walang age limit sa dalawang tao na tunay na nagmamahalan sa isa't isa.
Ayan, si Jeneline Narciso, para sa akin, hindi po pala. Ayan, hindi hadlang ang age gap. Kung mahal mo ang isang tao, di naman yung edad niya ang minamahal mo, kundi yung buong pagkatao niya. Age is just a number. What's important is the happiness na meron kayong dalawa at yung companionship. O yun, marami pa yung mga ibang mga sagot. Naku, napakarami po mga kapatid. Kung makikita nyo lang, ang dami mga nanggigigil. Oo, at halos lahat ay sinasabi na hindi. Oo, hindi naman issue. Oo, o hindi naman hadlang ang age gap sa relasyon. At yan naman po ay totoo, mga kapatid. Pero meron nga ho tayong sarili-sarili kasing preference. Yung iba ay gusto na makipagrelasyon lang doon sa kanilang kaidaran o hindi man malayo sa edad nila, kailangan nating igalang yun. Ayan, pero yung iba ho talaga, okay lang for as long as yung quality ng inyong pagmamahalan sa isa't isa ay ageless. Hindi yung matanda na ako, mahalin mo na lang ako ng ganito ako. Yung bang umi-effort pa rin kay may edad na o mas bata pa, may effort pa rin talaga sa pagpaparamdam at sa pagpapahayag ng kanyang pagmamahal. Kaya samantala, eto na nga po ang ating second winner naman ng 250 pesos. Si May Aldemer ng Panabo sa Davao City. Davao City ba? Hindi. Baka hindi Davao City to. Basta sa Panabo, sa Davao. Di ko alam kung Del Norte o ano. Basta yung sagot niya yan sa Love Question of the Day. May Aldemer, congratulations sa'yo. Meron kang 250 pesos. At mamaya-maya po mga kapatid, meron pa ho tayo na 250 pesos na isa pa. At syempre ang Sulit TV natin, ipamimigay din. Ay, nakapagod din palang bigay tayo ng bigay ng nakapagod i-announce pero masaya. Kaya wag po kayong mapapagod dahil masaya naman ang mga pagsasama namin dito. Hindi lamang po mga aral ang mapupulot ninyo sa ating programang H2H, kundi mga papremyo rin. Daming pulot, ang daming hugot. Dear Kuya Poy, Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga patuloy na nakikinig at nakatutok sa Facebook Live ng 92.3 True FM sa programang Heart to Heart. Ako nga pala si Luis, 32 years old mula dito sa Taytay, Rizal. 8 years kong hinintay na mapakasal sa taong itinuring kong greatest love, si Andrew. Sa totoo lang, Kuya Poy, sobrang perfect ng asawa ko kahit wala naman talagang perpektong tao. Pero anong magagawa ko? Talaga namang iba siya sa aking paningin. Napakabuti sa lahat at never akong nagkaroon ng issue sa kanya pagdating lalo na sa pambababae. Siguro ang naging problema ko lang sa kanya ay ang mga kaibigan niya. Paano ba naman kasi, Kuya Poy, sa tuwing nakakakwentuhan ko ang mga asawa rin ng kaibigan niya, ay palaging ang issue ng pambababae ang napag-uusap-usapan namin. Akala ko ang masayang relasyon namin ni Andrew ay forever ko nang mararanasan, pero nagkamali pala ako. Nangyari yan matapos kong malaman sa isang barkada ng asawa ko na may dinala pala silang babae sa isang party. Yung asawa kasi ng barkada kong yun ang mismong naging photographer that night. Bago magsimulang kumuha ng litrato ay napansin ng babaeng yun na may picture ni Andrew na may kahalikan nitong babae. Walang inamin sa akin ng asawa ko kung may nangyari nga ba sa kanila ng babaeng nasa larawang yun, pero aminado siyang nalasing sila at hindi niya alam kung anong ginagawa niya nung mga oras na yon. Mas lalo akong nadismaya matapos ko ring mapanood at marinig sa video ang mga katagang gawin mo na habang single ka pa. Yung mga katagang yun, Kuya Poy. Kaya dapat ko bang intindihin yun? Dahil alam ko namang
nagkakasiyahan lang sila o rason na yon para magloko si Andrew sa aming relasyon. Dahil nga sa nangyari ay hindi ko na makumbinsi pa ang sarili ko na tama ba ang taong pinakasalan ko. Sa totoo lang, napakasama ng loob ko ngayon kaya humantong din sa puntong napasulat ako sa inyong programa para makahingi ng payo sa pag-asang mas malinawan ang naguguluhan kong puso't isipan. Hanggang dito na lamang ang kwentong ibabahagi ko sa inyong programa. Lubos na gumagalang at naguguluhan, Luis. Dear Kuya Poy, Luis! Linawin lamang natin, ano? O alam mo naman, doon pa lamang sa pag-uumpisa ng iyong kwento na alam mo na wala naman talagang perpektong tao. Walang perpektong karelasyon. Merong mga pagkakamali talaga. At yun nangyaring yan, linawin ko lang. Oo, kasi meron yung sinasabi mo na gawin mo na habang single ka pa. Sino bang sinasabihan dun sa video na yun? Oo, kumbaga it's an old video. It's an old photograph na masyado mong pinoproblema sa ngayon, Luis. Okay, kung nangyari ito bago pa kayo napakasal nitong si Andrew, ay masasabi ko dyan, let bygones be bygones. Okay, ang ibig sabihin, palampasin mo na kung ano man yung hindi magandang nangyaring yun, kung sakasakalit nangyari nga yan, lalo na nung hindi pa naman siya committed sa'yo o hindi pa siya napapakasal sa'yo. Ha? Luis, medyo mahirap lang itong lunukin. Pero kailangan mong tanggapin. At kung sakasakali nga na nangyari ito, nakasal na kayo, at nandyan, yan, sige, pwedeng problemahin mo. Baka nga yun, meron kayong, anong tawag mo rito, meron talaga kayong malinaw na problema nitong si Andrew. Baka hindi talaga totoo pa yung nakikita mo sa kanya. Okay, pero sabi mo nga, matagal-tagal mo na rin kilala itong si Andrew. 8 years. Sabi mo, ang hinintay mo para mapakasal dito sa taong ito. Ganun talaga ang katotohanan sa buhay. Sa dinami-dami, sa 100 na ginawa mong mabuti, o gawin pa nating 1,000 na ginawa mong mabuti, sa isang pagkakamali mo, talagang medyo pwedeng masira ang lahat. Katulad ng ganito. Pero, maraming mga pagmamahalan, maraming mga pag-ibig ang nakakasurvive at nasisave ng dahil sa pagpapatawad. Siguro sa ngayon, para for your peace of mind, paaminin mo na lamang itong si Andrew kung meron ba nangyari o kung merong wala. O kung wala naman nangyari. Yan. Okay? Ayan, kung wala nangyari at yun lang yun, yung nasa picture na yun, kailangan mo siyang patawarin. Kung meron nangyari doon sa babae at kay Andrew, doon sa picture at sa video na yun, doon mo isipin, para saan yung tanong mong yan? O para ba, enough na ba yan para mapahiwalay ka sa kanya? Papayag ka ba ng dahil lamang sa isang lumang picture, sa lumang litrato, sa lumang video, masira ang inyong magandang pagsasama na sinasabi mo almost perfect na marriage na meron na kayo ngayon ni Andrew. Ayan. Kaya, kumbaga, don't ask questions you don't want to know the answers to. Sometimes ganoon yun Lalo na kung nangyari naman noon nakaraan pa. Lumang pagkatao niya yun. Malay ba natin kung talagang nagbago na siya sa ngayon, lalo na nga at napangasawa ka na niya, Luis. Kumbaga, wag mo na siyang i-judge doon sa lumang o sa mga mali niya noon. Ngayon, sino na ba yan nasa harap mo? Baka yan na yung maayos na version ni Andrew, maghunos dili ka, kumalma ka, patuloy lang kayo magmahalan. Kaya sa ngayon, dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. Samantala, i-congratulate na naman po natin ang ating mga winners naman. Ito na yung huling winner natin ng 250 pesos na cash for today lang yan. Bukas mamimigay pa po tayo. Si Joanna Plateja. At ang sagot niya ay nanggaling sa H2H Confessions din natin. Ang advice niya doon, Joanna Plateja, merong ang 250 pesos na cash. At syempre si Ann Era Quintino ay nanggaling naman sa Love Question of the Day. Winner ka ng Sulit TV box natin. Ayun.
Ayan, si Trina Loresca, pakisagot naman yung aming message. Ano? Ikaw kasi ang winner namin kahapon ng 250 pesos na cash prize. At sa iba pa nating mga winners na in-announce within 24 hours lamang po. Dapat makareply na kayo. O kung hindi, mavo-void nga po ang inyong premyo na 250 pesos na cash o yung Sulit TV. Ibibigay natin sa iba nating mga kapatid kung hindi man kayo sumagot within 24 hours. Ayan, Trina Loresca, sumagot ka na raw. Mabilis naman sasagot yan. Ayun. At syempre, sa i-anunsyo naming winners sa mga susunod, ang magme-message po sa inyo ay gamit mismo ang official Facebook account ng Heart to Heart. O ayan paglilinaw lamang po, ang mga winners ay i-message namin gamit ang official Facebook account ng Heart to Heart. Yan, malinaw na malinaw po yan mga kapatid O bukas, magkarinigan po ulit tayo, magtutukan tayo tuwing tanghaling tapat dito sa H2H Heart to Heart. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo.